Ngayong unang linggo ng July 2026, napuno ng milyon-milyong taong nakaitim ang mga kalsada ng Tehran. Pumunta sila roon para sa isang libing. Sa loob ng isa sa mga pinakamalaking religious complex sa kabisera ng Iran, nakahimlay ang kabaong ni Ayatollah Ali Khamenei, ang dating supreme leader ng Iran na napaslang sa pinakaunang araw ng gyera laban sa Amerika at Israel. Inorganisa ng Iran ang isa sa mga pinakamalalaking libing sa modernong kasaysayan nito para magpadala ng isang mensahe sa mundo. Buhay pa ang Islamic Republic. Pero si Mojtaba Khamenei, ang bagong supreme leader, ay hindi nagpakita. Bakit hindi nagpakita si Mojtaba Khamenei sa libing ng sarili niyang ama? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Para maintindihan kung bakit napakahalaga ng pagkawala ni Mojtaba, kailangan muna nating maintindihan kung para saan talaga ang libing na ito. Hindi ito ordinaryong libing ng isang pumanaw na kapamilya. Ito ay isang state funeral. Isang libing na mismong gobyerno ang nag-organisa, hindi lang bilang isang seremonya kundi bilang isang political event. Sa laki ng ginawa nila, makikita mo kung ano talaga ang gustong ipakita ng Iran. Plinano sa mga gaganaping seremonya ang pagdaan sa 5 lungsod sa 2 bansa, Tehran, Qom at Mashhad sa loob ng Iran at sa mga banal na lungsod ng Najaf at Karbala sa kalapit na Iraq. Halos 1 linggo ang itinakdang haba ng mga seremonya. Pinakilos ng mga otoridad ang mga government worker, mga sundalo, mga universidad at libo-libong mga bus para dalhin ang mga nagluluksa papunta sa kabisera. At para sa pangunahing prosesyon, ipinasara pa ang airspace sa ibabaw ng Tehran. Napatay si Ali Khamenei noong February 28 sa unang mga pag-atake ng gyera. Sa normal na Islamic practice, mabilis dapat ang paglilibing. Noong una, nakatakda sanang gawin ang libing niya noong unang bahagi ng March. Pero dahil sa gyera, naging imposibleng magsagawa ng isang malaking public ceremony. Kaya ipinagpaliban muna ito ng Iran. 4 na buwang naghintay ang bansa. At sa huli, ginawa lang ang libing nang tumigil na ang bakbakan nang nagsimula ang negosasyon sa Amerika at nang kaya na itong isagawa ng gobyerno habang nakatutok ang mga kamera mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dito makikita kung ano talaga ang event na ito. Hindi lang ito basta libing ng isang leader ng Iran. Isa itong statement. Lahat ng yon may iisang mensahe para sa mga Iranian at para na rin sa Amerika. Pinatay man ang leader namin, magpapatuloy pa rin ang rehimen. Pero para maging buo ang mensahe ng pagpapatuloy, may isang bagay na kailangan sanang makita. Ang kasunod na leader. Sa ganitong klaseng libing, hindi sapat na makita lang ng tao ang patay na leader. Kailangan din nilang makita ang papalit sa kanya. Kailangan tumayo ng bagong leader sa tabi ng kabaong, humarap sa taong bayan, at ipakita na hindi pa tapos ang rehimen. Pero yun mismo ang kulang sa libing ni Khamenei. Si Mojtaba ang pangalawang anak ni Ali Khamenei. At noong bata pa lang siya ay sumali na siya sa IRGC ng Iran, lumaban sa Iran-Iraq War noong 1980s. At pagkatapos ay nag-aral bilang cleric o religious scholar sa banal na lungsod ng Qom. Sa papel, ordinaryo itong background para sa isang religious official sa Iran. Pero ang nagpaiba kay Mojtaba ay kung saan niya ginugol ang malaking bahagi ng kanyang career. Sa loob mismo ng opisina ng kanyang ama. Maraming taon na siyang pinag-uusapan ng mga analyst bilang posibleng papalit sa kanyang ama balang araw. Pero ginawa niya ang kanyang trabaho sa likod ng anino ng kanyang ama. Hindi siya nagbibigay ng interview. Bihira siyang lumabas sa publiko. Bago pa ang gyera, isa na siya sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Iran. Pagdating ng February 28, direktang tinamaan ng pag-atake ang compound ng Supreme Leader. Napaslang ang kanyang ama. Nasawi rin ang kanyang asawa at ilan pang mga miyembro ng kanyang pamilya. Ayon sa mga ulat, si Mojtaba ay nasugatan sa parehong pag-atake. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapatuloy pa ang gyera, inanunsyo ng Iran na si Mojtaba ang magiging ikatlong Supreme Leader sa kasaysayan ng Islamic Republic. Kailangan nating maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng titulong yun dahil sa karamihan ng ibang bansa, wala itong katumbas. Sa sistema ng Iran, ang Supreme Leader ang pinakamataas na otoridad sa halos lahat ng bagay. Sa gobyerno, sa hukbong sandatahan, sa mga korte at maging sa relihiyon ng bansa. Ang mismong presidente ng Iran ay nasa ilalim lang ng Supreme Leader. Sa papel, isa ito sa mga pinakamalalaking kapangyarihan na hawak ng kahit sinong leader sa mundo. Karaniwan, kapag may palitan ng kapangyarihan, may kasamang seremonya. May talumpati at may pinapakitang mukha sa telebisyon para makilala ng buong bansa kung sino ang bagong pinuno. Pero sa pagkakataong ito, walang kahit anino ni Mojtaba. Maging ang unang mensahe ni Mojtaba sa bansa ay hindi mismo nanggaling sa kanya.
Isa itong written statement na binasa ng isang host sa state television. Ang bagong supreme leader ng Iran ay ipinakilala sa sarili niyang mga mamamayan gamit ang boses ng ibang tao. Pag-iingat lang ba ito dahil may gera o unang senyales ba ito ng mas malalim na problema? Ang isang beses na hindi pagdalo, pwedeng ipaliwanag. Pero ang patuloy na hindi pagpapakita ni Mojtaba ay isang pattern. At habang tumatagal, mas lumalala ang pattern na yon. Mula pa noong February 28, nakakausap lang ni Mojtaba ang bansa sa pamamagitan ng written statement na inilalabas ng Iranian media at binabasa ng ibang tao. Sa loob ng mahigit 4 na buwan, hindi niya pinakita ang kanyang muka. Hindi niya pinarinig ang kanyang boses. Hindi sa mga victory announcement habang may gera, hindi nang tumigil ang bakbakan, hindi nang magsimula ang negosasyon sa Amerika sa kanyang pangalan. Ilang araw bago ang mga seremonya para sa kanyang ama, may ginawang memorial ceremony para sa asawa niya na nasawi sa parehong pag-atake na ikinasawi ng kanyang ama. Ayon sa mga ulat mula sa mga Iranian at international media, hindi rin nagpakita si Mojtaba. Mas lalong naging imposibleng balewalain ang pagkawala niya sa libing ng kanyang ama dahil sa kung sino ang ibang mga nagpakita. 3 sa iba pang mga anak na lalaki ni Ali Khamenei na hindi rin nagpakita mula nang magsimula ang gera ang nagpakita. Ang top commander ng IRGC ay nagpakita sa tabi ng kabaong sa kanyang unang public appearance mula nang magsimula ang gera. Nagpakita rin ang presidente at mga senior cleric. Lahat ng mga taong ito ay may dahilan para matakot sa posibleng pag-atake. Pero ngayon, lahat sila ay nagpakita pa rin sa publiko. Sa madaling salita, lahat sila ay lumabas maliban sa taong dapat sana ay ipinapakilala ng buong seremonya bilang bagong leader. Ang supreme leader na hindi nagpakita sa libing ng kanyang ama, wala sa memorial ng kanyang asawa, at wala sa kahit anong public event sa loob ng mahigit 4 na buwan, habang ang kanyang mga kapatid at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno ay nakikita, ay hindi lang basta kakaiba. Isa itong senyales. Senyales ng ano? May opisyal na sagot ang Iran. Hayagan at paulit-ulit na nagbanta ang mga opisyal ng Israel na papatay nila si Mojtaba Khamenei. Ginawa ang mga bantang ito sa publiko at napatunayan na ng Israel na kaya nitong totohanin ang kanilang mga banta. Ang mismong ama ni Mojtaba ay napatay sa airstrike sa sarili nitong compound. Habang nagpapatuloy ang gera, may mga opisyal ng Iran na lumabas sa publiko at naging target. Kung titingnan sa ganitong anggulo, may magandang dahilan kung bakit hindi nagpapakita si Mojtaba. Ayon sa Iranian media, malabo daw siyang dumalo sa libing dahil sa security reasons. Nawalan na ang Iran ng isang supreme leader dahil sa mga airstrike. Kung mawawala rin ang kapalit niya makalipas na ang 4 na buwan sa isang event na pinapanood ng buong mundo, maaari itong maging dagok na hindi kayang saluhin ng rehimen. Kaya oo, kayang ipaliwanag ng security reasons kung bakit wala siya sa libing ng kanyang ama at sa memorial ng kanyang asawa. Pero ito ang hindi kayang ipaliwanag ng security reasons. Ang voice recording hindi isisiwalat kung nasaan ka. Ang video na kinunan sa loob ng isang secure na lugar na walang bintana, walang landmark at ilalabas matapos ang ilang araw ay hindi magpapakita ng iyong lokasyon. Ilang dekada nang ginagamit ng mga pinunong nasangkot sa mga giyera ang pagsasalita sa recorded video para patunayang buhay pa rin sila at patuloy na may kontrol. Ang Iran ay may isa sa mga pinakamalalaking state media operations sa buong rehiyon. Madali lang para sa kanila na gumawa ng 30 segundong video ng Supreme Leader. Yan ay kung pwedeng kuhanan ng video ang Supreme Leader. Pero mahigit 4 na buwan na ang lumipas. Walang kahit isang frame ng kanyang larawan o kahit isang pangungusap sa sarili niyang boses. Kaya kahit tanggapin natin ang paliwanag tungkol sa seguridad, may isa pa ring tanong na naiiwan. Ayaw bang ipakita ng Iran si Mojtaba? O wala lang talaga silang maipapakita? Dito papasok ang tanong tungkol sa kanyang kalusugan at dito kailangan natin maging maingat. Dahil sa totoo lang, hindi magkakatugma ang mga ulat. Ang malawak na naiulat ay nasugatan si Mojtaba sa pag-atake noong February 28 na pumaslang din sa kanyang ama. Pero pagkatapos nun, naghihiwalay na ang mga bersyon. Sa isang bersyon, iginiit na mga opisyal ng Iran na maayos ang kanyang kalusugan at kontrolado pa rin niya ang estado. Minor lang din daw ang injury. Siya pa rin daw ang gumagabay sa mga desisyon ng gobyerno kasama ang negosasyon sa Amerika. Sa kabilang bersyon, may mga international news agency na nag-ulat batay sa sarili nilang mga source na hindi pinangalanan na seryoso daw ang mga sugat ni Mojtaba. Pero wala sa mga ulat na iyon ang independenteng nakumpirma at itinatanggi ng Iran ang mas malalang bersyon. Hindi natin masasabi kung aling bersyon ang totoo.
Dahil maliban sa isang napakaliit na grupo ng mga makakapangyarihang tao sa loob ng Iran, walang siguradong nakakaalam. Pero kung totoong maayos ang kalusugan ni Mojtaba at siya talaga ang may kontrol sa bansa, kaya na sanang tapusin ng Iran ang lahat ng pagdududa sa pamamagitan lang ng paglalabas ng isang maikling video. 30 segundo lang na mukha niya, magsasalita siya sa sarili niyang boses at may hawak na isang bagong dyaryo sa kamay niya para ipakita ang petsa. May magandang dahilan din sana ang rehimen para maglabas ng kanyang video. Mapapatahimik nito ang mga kalabang nagdududa at mapapanatag nito ang kanilang mga taga-suporta. Mapapalakas din sana nito ang posisyon ng Iran sa mga negosasyon. Pero sa loob ng 4 na buwan ng gyera, ceasefire at diplomasya, hanggang sa mismong libing ng kanyang ama, walang lumalabas na video. Kaya anuman ang buong katotohanan tungkol sa kondisyon ni Mojtaba, may sinasabi ang pananahimik ng rehimen na maaaring imposible para sa kanya na magpakita o may nagpa siyang mas delikado kung magpapakita siya. Ang pinakamalakas na panawagan ngayon na makita ang mukha ni Mojtaba ay hindi nanggagaling sa Israel o sa Amerika. Nanggagaling ito mismo sa loob ng Iran. Habang nagpapatuloy ang panahon ng libing, may mga written statement na inilabas sa pangalan ni Mojtaba. Layunin daw nitong pakalmahin ang bansa at aprubahan ng ilang malalaking desisyon kasama na ang direksyon ng negosasyon sa Amerika. Pero ayon sa maraming mga ulat, may mga bahagi ng mga hardliner ng Iran ang mga pinakatapat na taga-suporta ng rehimen na dapat sana ay ang mga pinakamalalakas na sandigan ni Mojtaba ang hindi basta tinatanggap ang mga statement na yon. Direkta ang hiling nila. Bago namin tanggapin ang malalaking desisyon na ginagawa sa pangalan ng Supreme Leader, ipakita muna ninyo ang kanyang mukha o iparinig man lang ang kanyang boses. Tumigil muna tayo rito dahil kailangan maintindihan kung gaano kabigat ang hiling na ito. Hindi ito nanggagaling sa mga protester. Hindi rin ito nanggagaling sa mga reformista. Nanggagaling ito sa mga loyalista ng rehimen. At hayagan nilang sinasabi na hindi nila ma-verify kung ang sarili nilang Supreme Leader ba talaga ang gumagawa ng mga desisyong inilalabas sa pangalan niya. Sa sistema ng Iran, nasa Supreme Leader ang pinal na salita. Ang mga written statement ay may bisa lang kung naniniwala ang mga tao na galing ito mismo sa kanya. Kung pati ang mga loyalista ay nagsisimula ng magduda at humingi ng ebidensya, ibig sabihin, ang mismong pundasyon ng rehimen ay kinu-question na. Dito naiipit ang rehimen sa isang problemang walang madaling solusyon. Kapag nagpakita si Mojtaba, merong malaking panganib sa kanyang kaligtasan. Kung makikita siyang may mga matitinding sugat, pwede itong lumikha ng ibang klaseng crisis. Pero kung patuloy siyang magtatago, bawat desisyon na ilalabas sa pangalan niya ay mas madaling pagdudahan at mas mahirap ipatupad. Alin man ang piliin nila, isang bagay ang malinaw ngayon sa publiko. Ang mga desisyon tungkol sa gera, kapayapaan at ekonomiya ay inaanunsyo sa pangalan ng isang taong hindi pa nila nakikita. Kung ang Supreme Leader ay hindi makapagpakita, hindi makapagsalita at hindi makapag-utos sa publiko, sino talaga ang nagpapatakbo sa Iran? Para masagot ng maayos ang tanong na ito, kailangan nating kilalanin ng isang organisasyon, ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ang IRGC ay hindi lang regular na militar ng Iran. Hiwalay silang puwersa na nilikha pagkatapos ng 1979 Iranian Revolution. At ang pangunahing misyon nila ay protektahan ang mismong rehimen. Uulitin ko, hindi ang bansa, ang rehimen. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, lumaki sila ng higit pa sa isang military force. May sarili silang intelligence network, may kontrol sila sa malalaking kumpanya at direkta silang nakapailalim sa Supreme Leader. Ibig sabihin, kapag ang Supreme Leader ay hindi nagpapakita, ang IRGC ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa Iran. Mula pa lang sa simula, konektado na ang pag-angat ni Mojtaba sa IRGC. Tulad ng nabanggit natin kanina, dati siyang miyembro ng IRGC. Maraming taon niyang ginugol ang kanyang karir sa paghawak ng kapangyarihan mula sa likod ng opisina ng kanyang ama, imbis na bumuo ng sarili niyang public image. Maraming analyst ang naglarawan sa pagpili sa kanya bilang desisyon ng mga hardliner sa rehimen. Siya ang pinunong pinili sa panahon ng gyera para panatilihing stable ang rehimen. Ngayon pagtabihin natin ang mga nakikitang pangyayari sa nakalipas na 4 na buwan. Sino ang nakikipag-usap sa Amerika? Mga opisyal ng gobyerno at mga diplomat, hindi si Mojtaba. Sino ang nag-uutos sa mga militar at naglalabas ng babala habang may gyera? Ang mga general, hindi si Mojtaba. Sino ang nag-organisa at nanguna sa mismong libing ng kanyang ama? Ang security services, ang gobyerno at ang mga cleric. Hindi si Mojtaba.
Sino ang nagsasalita sa bansa? Mga TV host na nagbabasa lang ng mga statement na sinasabing galing sa kanya. Halos lahat na nakikitang tungkulin ng estado ng Iran ay ginagawa ngayon ng mga taong nakapaligid sa Supreme Leader. Habang ang mismong Supreme Leader ay pangalan lang sa papel at litrato lang sa pader. Posible pa rin na si Mojtaba talaga ang nagdidirekta ng lahat mula sa isang secure na lugar. Nagbabasa ng mga report, nagbibigay ng mga utos, kinokontrol ang mga pangyayari mula sa likod, at ito mismo ang sinasabi ng Iran. Sa kahit anong sistema, ang mga taong may control sa kung sino lang ang pwedeng makakita sa leader, kung anong impormasyon lang ang makakarating sa kanya, at naglalabas ng kanyang mga pahayag ay silang may tunay na malaking kapangyarihan. Ngayon, mukhang ang mga taong nakapaligid kay Mojtaba ang may control sa lahat. Kaya kung tatanungin natin kung sino ang tunay na namumuno sa Iran, ito ang lumalabas na sagot. Sa papel, si Mojtaba Khamenei. Pero sa nakikitang realidad, ang nagpapatakbo sa Iran ay ang mga general, ministro at opisyal na lumalabas sa publiko at kumikilos sa pangalan niya. Si Mojtaba Khamenei ba ang nagpapatakbo sa bansa o may rehimen na namumuno gamit ang pangalan ni Mojtaba? Hindi masasagot ng Iran ang tanong na ito hanggat hindi nila siya pinapakita. Noong June 1989, nang pumanaw ang founder ng Islamic Republic na si Ayatollah Ruhollah Khomeini, ang bagong leader na piniling kapalit ay si Ali Khamenei, ang ama ni Mojtaba. Tumayo siya sa harap ng napakaraming tao sa libing ni Khomeini. Umiiyak siya sa harap ng mga kamera, sa harap ng buong bansa. Nakita ng milyon-milyong mga Iranian kung sino ang bagong leader. Nakita ng bansa ang paglipat ng kapangyarihan gamit ang sarili nilang mga mata at ang imaheng yon ang nagdala kay Ali Khamenei sa loob ng 37 taon ng kanyang pamumuno. Ngayon, si Ali Khamenei na ang nasa kabaong, nakahimlay sa parehong lugar kung saan minsang nakahimlay ang katawan ni Ruhollah Khomeini. Nandoon ang mga tao, nakatutok ang mga kamera, si Mojtaba na lang ang kulang. Noong 1989, ginamit ang libing para ipakita sa bansa ang bagong leader. Ngayong 2026, ang mukha ng bagong leader ay parang isang state secret. Maaring magpakita pa rin si Mojtaba sa mismong libing o sa mga susunod na linggo kapag humupa ang panganib. Pero pwede ding magpatuloy na hindi siya magpakita. Pero habang tumatagal ang kanyang pagtatago, mas lalong lumalakas ang tanong kung sino ba talaga ang may control sa Iran. Sa huli, ipinakita ng libing na ito ang tunay na kalagayan ng rehimen ng Iran. Ipinapakita ng Iran sa mundo ang katawan ng dati nitong Supreme Leader, pero ang buhay na bagong Supreme Leader, hindi pa rin nila pinapakita.